Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita ho natin na patuloy ang epekto ng northeast monsoon o itong hanging amihan at inaasahan natin lalong-lalo na sa mga susunod na araw ay patuloy na makakaapekto at lalakas pa itong hanging amihan na maaaring makaapekto hindi na lamang dito sa Luzon at maaari itong umabot hanggang sa Kabisayaan. Samantala naman, sa iba pang bahagi ng ating bansa, makararanas pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms, partikular na sa bahagi ng Visayas at dito sa may bahagi rin ng Mindanao. Sa ngayon nga, base sa ating pinakahuling mga datos ay wala pa rin tayong nakikitang anumang low pressure area na maaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Wala pa tayong LPA na minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Mas malaki lang ang mga pag-ulan, malaki lang ang tsansa ng mga pag-ulan, partikular na dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. Samantala sa iba pang bahagi ng ating bansa, mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog naman ang mararanasan. Dito sa Luzon, inaasahan natin ang malaking tsansa ng mahihinang pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Batanes, kasama rin yung Apayao, Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, dulot yan sa patuloy na paglakas ng northeast monsoon o hanging amihan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, yung Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera at ng Cagayan Valley, kasama din itong Central Luzon, Calabarzon at Kamaynilaan. Inaasahan natin yung posibilidad ng pulupulong mahihinang pag-ulan pero dahil pa rin sa epekto ng northeast monsoon, posibleng patuloy ho na medyo malamig pa rin yung gabi na ating mararanasan. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon, itong Bicol Region at Mimaropa, mga isolated rain showers and thunderstorms ang maaring maranasan. Nakikita din natin itong bahagi ng Bicol Region at Quezon Province sa mga susunod na araw posibleng malaking tsansa ng mga pag-ulan. Epekto pa rin yan ng northeast monsoon o hanging amihan. Yung agwat nga ng temperatura natin sa Lawag nasa 24 to 30 degrees Celsius, sa Tuguegarao hanggang 32 degrees Celsius, sa Baguio 15 to 23 degrees Celsius, sa Kamaynilaan 24 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay 21 to 28 degrees Celsius, habang sa Gaspi hanggang 30 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan at sa Visayas, makikita natin ang mga isolated rain showers and thunderstorms, bagamat posible pa rin yung medyo mainit na mga tanghali. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo, 20 to 30 degrees Celsius, habang hanggang 30 degrees Celsius sa Cebu. At sa Tacloban, hanggang 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, posible rin yung mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Bagamat mga isolated dito, minsan yung mga localized thunderstorms ay maaaring magdulot ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Ugalayin ho natin na laging updated sa mga nilalabas na mga warnings na ating mga Regional Services Division dito sa Visayas at sa Mindanao. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, nasa 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao ay mula 25 to 32 degrees Celsius. At dahil nga sa hanging amihan, may nakataas pa rin tayong gale warning. Ito yung babala natin sa malalakas sa pag-alon ng karagatan. Delikado pa rin ho na maglayag yung mga maliliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka, partikular na sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Iwasan mo ng pumalaot para makaiwas din sa mga aksidente na dulot ng malalakas na pag-alon ng karagatan. Ito ay dulot din ng northeast monsoon o hanging amihan. Ang araw natin nagsisikat mamayang 6:25 na umaga at lulubog, ganap na 5:50 ng hapon.